From batang nagtitinda ng dyaryo sa bus, sa jeep, at kung ano-anong tinitinda from surplus, ngayon, nag-i-import ka na sir ng generator. Malaking tulong kasi ang KPC. Sa kagaya ko kasing nag-start sa maliit na negosyo. Ako talaga appreciated ko talaga ang KPC. Hindi lang kayo forwarder. Lagpas pa doon sa trabaho ninyo para makatulong sa akin. Chine-check ninyo kung legit ba yung makukuhanan ko. Hindi para lang kumita kayo, kundi para makasigurado ko doon sa bibiling kong produkto. Doon mo ma-appreciate yung sarap pag naranasan mo yung hirap. Welcome sa panibagong episode ng Breakthrough with KPC, kung saan ini-interview natin ang mga successful entrepreneurs and kung ano ang naging breakthrough nila sa buhay. So ngayon kasama natin si Sir Arnel, o mas kilala sa pangalang Diskarte Pinoy TV. So sino ba si Diskarte Pinoy TV, sir? Si Diskarte Pinoy TV, simpleng tao lang ako. Alam ng mga driver ninyo kanina nung sumundo sa amin. Eto, ngayon lang ako nagsuot. Pagka nag-guest lang ako sa'yo, tsaka ako na nakapagsusuot ng ganito, yun talaga yung totoo. Pag napanood niyo yung vlog ko, pangkaraniwan lang. Mapapansin mo, wala akong alahas. Simple, kung ano lang yung dati ako, kasi galing po kami sa kaming mag-asawa, mahirap na buhay. Pamilya namin, both side, parehas na isang kahig, isang tuka. Minsan kumakahig na wala pang matuka. Kaya nagsikap kaming dalawa na gusto namin, nangarap kami, gusto namin makaahon sa buhay. Kaya kahit kami, parang sabi ng iba, nakaahon na kami sa kahirapan, still eto pa rin kami. Mababa pa rin kami. Kaya nga, wag mo kaming tingnan sa taas eh. Di mo ako makikita ron. Lumingon ka sa baba, nandun magkikita tayo. So paano nagsimula naman si Diskarte Pinoy TV? Paano ka napunta sa vlogging, tapos ito yung niche mo na produkto? Paano sir ang kwento nitong Diskarte Pinoy TV? Ayan. Nung mag-asawa kasi ko, Sir Kelvin, ang pera ko lang 7,000. Mula sa 7,000, si Mrs. Ayan, di kami nahiya na eto lang kami, mahirap lang kami. Si Mrs. tindera siya sa butika ng kaibigan ko. Pumupunta ako doon sa butika, nakilala ko si Mrs. Pinirate ko si Mrs. Sabi ko, makita ko nga siya, niligawan ko siya. Medyo natagalan akong manligaw sa kanya. Bago niya ako sagutin, siguro mga 3 linggo. Kasi 1 buwan kami na. Ade, sabi ko sa kanya, tara ka ako, sumama ka na lang sa akin, magnegosyo tayo. Ang negosyo namin, mura lang kasi pag Japan surplus. Mura lang yan. Mabibili mo. Second hand yun. Oo, Tama. tumpok-tumpok yun, Sir Kelvin, no? Tumpok-tumpok 300. Pero yung 300 na tumpok, may damit, may kasirola, mayroong kutsara, lahat yan. Kumbaga random. Random yon. 300 lang yun. Pero yung 300, kaya namin palabasin yun ng 1,000. Ganun ang kitaan sa Japan surplus. Tapos kung ano yung click, ini-improve namin yon. Paano mo nakita si KPC? Ang problema ko paano kung mapaparating yung produkto. Hanggang sa yung isang kaibigan ko, nakita ko, nagpaparating na sila. Yung pala customer nyo, yun mas matagal ninyong customer sa akin. Nagpatulong ako sa kanila, in-endorse nga nila itong KPC. Nakarating yung items namin, sakto, maganda, na-dispose namin, maganda ang kitaan. Kaya tuloy-tuloy na yon. Mula noon, mga 2021 to 22, dun po kami nag-start sa KPC. Hanggang ngayon nga, katuwang ko ang KPC, nag-i-import na tayo ngayon ng generator. Grabe, no? From batang nagtitinda ng dyaryo sa bus, sa jeep, at kung ano-anong tinitinda from surplus, ngayon, nag-i-import ka na sir ng generator. Malaking tulong kasi ang KPC sa kagaya ko. Sa kagaya ko kasing nag-start sa maliit na negosyo. Ako talaga appreciated ko talaga ang KPC. Kaya nga kahit meron akong ibang mga lakad, pag KPC ang nag-invite sa akin, cancel ang ibang lakad ko, ang ibang kausap ko. Kasi ang KPC, naging bahagi kayo kung bakit ko narating ang negosyong ito at kung paano ko nakaahon sa kahirapan. Paano kami sir nakatulong sa inyo? Hindi lang kayo more on business. Yung iba kasing mga negosyante, gusto niya, ang method nila, ang bertud nila, para bang manok. Ang manok kasi puro pakahig yan eh. Dapat minsan parang ang bertud natin parang baboy. Minsan pasulong din. Give and take. Ang KPC kasi, doon ko nakita yung give and take nila. Hindi lang para kumita kayo, kundi paano nag-iisip kayo kung paano nyo ako pakikitain din. Ayun naman talaga ang goal namin sa KPC, sir, na syempre, lumaki kayong mga kliyente or partners namin. Kasi pag lumaki kayo, syempre, kasama nyo kami sa paglaki nyo. Lahat tayo masaya, lahat tayo win-win. And I think sa buhay naman, hindi naman to parang, alam mo yun, yung competition na
kailangan merong bumaba. Pwede naman kayong lahat kayo pataas eh. So, ayun talaga yung vision namin sa KPC na makatulong kami sa lahat ng tao and lahat tayo, sabay-sabay tayong aangat.